Nabasag ng United Arab Emirates ang blockade ng Iran sa Strait of Hormuz at gumagawa ng sariling estratehiya sa rehiyon matapos lisanin ang OPEC. Ito marahil ang pinaka hindi pinapansin na balita ngayong linggo. Habang abala ang lahat sa pagpupulong ni Donald Trump at Xi Jinping, tahimik namang gumawa ang United Arab Emirates ng hakbang na magpapabago sa heopolitika ng enerhiya ng Gitnang Silangan. Inanunsyo nila ang pagtatayo ng pangalawang oil pipeline na iiwas sa Strait of Hormuz para madoble ang supply ng langis. Mahalaga ito sa pagkalas ng Emirates mula sa OPEC matapos ang 50 taon bilang miyembro. Ngayon, ang bagong oil pipeline ay napapahintulot sa kanila na mag-produce at magbenta ng mas maraming langis kaysa sa OPEC quotas. Dagdag pa rito, ayon sa mga ulat, ang Emirates ay nagsagawa rin ng mga pag-atake laban sa Iran, direkta habang si Trump ay nakikipag-usap. Ako si Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito, mag-comment at i-follow ang aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami nagpo-post ng mga balitang natatanggap namin agad. Simulan natin sa oil pipeline dahil ito ay mahalagang kwento na magbabago sa reyon. Inutusan ngayon ni Crown Prince Sheikh Khaled bin Mohammed ng Abu Dhabi na pabilisin ang pagtatayo ng bagong West-East Pipeline. Ito ang bagong pipeline mula sa mga oil field ng Habshan papunta sa daungan ng Fujairah sa baybayin ng Golpo ng Oman. Mabilis talaga ang itinakdang pagtatapos ng konstruksyon bago magsimula ang 2027. Ang layunin ay madoble ang kapasidad ng pag-export sa pamamagitan ng Fujairah. Mahalaga ito dahil sa praktika, ibig sabihin pinag-isa ang mga Arab. Magagawa ng mga Arabong Emirato na mag-export ng langis nang hindi dumadaan sa Strait of Hormuz ng hanggang, pakinggan ninyo, 3.6 na milyong bariles bawat araw. At itong bilang na ito, mas mahalaga pa. Ang totoo niyan, bago ang digmaan, ibig sabihin nung tahimik pang lahat, ang mga Emirato ay kumukuha ng bahagyang mas mababa sa 3.4 na milyong bariles bawat araw. Iyon na ang kabuuang produksyon noon, na yon mas marami na. Pagkasara ng Hormuz Strait, humina ang produksyon ng kalahati. Pinilit ng Iran ang mga Emirato na magbawas dahil wala na silang mapagluwasan ng langis. Ngayon, magkakaroon na ng bagong ruta ang mga Emirato na hindi na apektado ng digmaan. At dahil umalis na sila sa OPEC, wala na silang anumang kwota. Ganito ang opisyal na pahayag ng mga Emirato sa pag-alis nila sa OPEC. Isang pangmatagalang estratehikong at ekonomikong hakbang ito na nagpapakita ng nagbabagong enerhiyang profile ng bansa. Pag-alis ng nakakaisang Arabong Emirato mula sa OPEC. Ang pangyayaring ito ay sumisira sa makasaysayang monopolyo ng mga tagagawa mula sa Gitnang Silangan na umiiral mula ng itatagang OPEC noong 1960. Ngayon, ang tugon ng Iran, hindi naman nakatunganga lang ang Tehran. Alam nilang sinusubukan ng mga Emirato na iwasan ang blockade. Nalaman na ilang beses inatake ang mismong daungan ng Fujairah dahilan ng pansamantalang tigil ng paglo-load ng langis noong Abril. Noong Marso, tinamaan ng drone ng Iran ang pasilidad ng langis sa Fujairah. Naunawa ng Iran ang proyekto ng United Arab Emirates at sinusubukang pigilan ito habang nagsisimula pa lang. Hindi lang pagtatayo ang tugon ng mga Emirate. Palihim na nagsagawa ng pag-atake militar sa Iran ang United Arab Emirates. Ang pag-atake sa oil refinery sa Iranian island ng Lavan sa Persian Gulf noong unang bahagi ng Abril. Napag-alaman na gawa ito ng mga Emirate. Opisyal, hindi ito inamin o itinanggi ng mga Emirate. Ang bansa na sabay na nagtatayo ng oil pipeline na umiiwas sa Strait of Hormuz, umalis sa OPEC at palihim na umatake sa infrastruktura ng Iran. Pasensya na, pero hindi na ito neutral na manlalaro, pumili na ng panig ang bansa at hindi yon Iran. Dito nagsimulang kumilos ng lubos na nagsasarili ang mga Emirate. Sa totoo, nakabatay ang estratehiya ng enerhiya ng Estados Unidos sa pagsasara ng kipot ng Hormuz na naglalagay ng presyon sa lahat, kabilang ang China. Sa huli, dapat pilitin ng pressure na ito ang Tehran na makipagnegosasyon. Pero kung ang United Arab Emirates ay gumagawa ng alternatibong ruta at ang Saudi Arabia naman ay matagal nang ginagamit ang kanilang East-West pipeline para iwasan ang Strait of Hormuz, nawawala na ang bahagi ng leverage sa enerhiya o masasabi kong humihina ito. Sa kabilang banda, problema rin ito para sa Iran dahil ang kanilang pangunahing alas, ang pagharang sa Hormuz, ay unti-unting nawawala ang bisa.
Dito pumapasok ang mga emirate. Ngayon, naglabas ng pahayag ang Koronang Prinsipe at ito ang sinabi niya, CP. Malakas ang posisyon ng mga emirate bilang responsable at maasahang tagagawa ng enerhiya na kayang mag-adjust ng operasyon para dagdagan ng produksyon ayon sa pangangailangan ng merkado, basta't pinapayagan ng mga limitasyon sa pag-export. Kung ilalagay sa simpleng wika, handa kaming magbomba pa ng mas marami ngayon at sa hinaharap. Dahil magiging independyente kami mula sa kipot ng Hormuz, magiging independyente kami mula sa OPEC at wala na kaming pakialam sa Iran. Ngayon, bakit ito mahalaga sa totoo lang para sa Ukraina at Europa? Ayon sa mga analista, ang hakbang na ito ay nagpapakita ng muling pamamahagi ng kapangyarihang enerhiya pabor sa Estados Unidos. Matapos ang pagtigil ng mga gas pipeline ng Nord Stream noong 2013 kung saan lumipat ang Europa mula sa gas ng Russia patungo sa gas ng Amerika, nabubuo rin ang katulad na trend sa sektor ng langis. Noong una, lumipat ang Europa sa liquefied natural gas mula Amerika at gitnang silangan. Ngayon, unti-unti namang lumilipat ang mundo sa langis mula sa Persian Gulf na nagagawang iwasan ang blockade sa kipot ng Hormuz. Mahalaga sa kwentong ito ang pagkawala ng impluwensyang pang-enerhiya ng Russia sa Europa sa lahat ng lugar. Sa kwentong ito, hindi talaga nanalo ang Russia kahit saan. Sa panandaliang panahon sa kasamaang palad, kumita ang Russia sa digmaang ito dahil tumaas ang presyo ng langis. Pero sa pangmatagalang panahon, malinaw na talo siya. Pero mayroong pangunahing limitasyon at ang pagiging tapat ay nangangailangan na banggitin ito. Bagaman maaring mabawasan ng mga alternatibong pipeline ng langis ang mga panganib, hindi nila kayang palitan ng buo ang napakalaking araw-araw na dami ng langis na karaniwang dumadaan sa kipot ng Hormuz. Bawat araw, mga 20 milyong bariles ng langis at produktong petrolyo ang dumadaan sa kipot na ito. Mas mataas ito ng malaki kaysa sa kasalukuyang kapasidad ng mga alternatibong ruta. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon gamit ang mga link at detalye sa deskripsyon ng video na ito. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong suporta. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.